Okay, so today we're going to talk about lesson 15, learning to be a better learner. So last time we talked about do not just dream, make it happen. So this time we're going to move to the new lesson, learning to be a better learner. All right, so without further ado, let's proceed. So in here, metacognition and study strategies. So I'm going to share with you my personal experiences or knowledge with regards to the study strategies later on. So after we discuss uh, the um, kumbaga characteristic of metacognition or the details about metacognition. Now, metacognition, nakalagay dito, no, is commonly defined as thinking about thinking. It is the awareness of the scope and limitation of your current knowledge and skills. Due to this awareness, metacognition enables the person to adapt their existing knowledge and skill to approach a learning task, seeking for the optimum result of the learning experience. So kapag sinabi natin metacognition, comes from the word cognition and meta. So, 'di ba, kapag cognition, kung ating nire-recall, yung parang kay Rene Descartes na cogito ergo sum. Yung cogito or cognition doon is thinking. I think, therefore I am. Ano, 'di ba? Now, doon naman sa meta, 'di ba, halimbawa sa Facebook, merong binabanggit na Facebook Meta, ibig sabihin nagkakaroon ng transformation or transcending or changes in terms of the features. So, sa ibang reference, kapag sinabi nating meta, so pwede siyang masabi na beyond. So, kapag pinag-combine natin, meta at saka cognition is beyond thinking. Parang lampas sa ating usual na iniisip, okay, parang ganun. Now, paliwanag natin, kapag sinabing metacognition. Sinasabi doon sa isang reference na ang metacognition is a higher order thinking which control the cognitive process involved in the learning process. Ulitin ko lang ha. So, ang metacognition daw is a higher order thinking. Okay? Higher order thinking which control the cognitive process involved in the learning process. So, doon pa lang nakalagay na higher order thinking. Kasi nga, may lower order thinking na binabangkit. Ngayon, kung ating babalikan, meron tayong pasadahan doon sa ating syllabus dati and based sa curriculum na binabanggit, yung sa Bloom's Taxonomy level. Pagka level 1, more on remembering siya. Level 2, understanding. Level 3, applying. Level 4, analyzing. Level 5, evaluating. Level 6, creating. So ngayon sa atin, kayo bilang first year student, ang curriculum na parang base niyan then is yung level 1 and level 2. So parang ganun, ano? Ayan. And then, dun sa ating binabanggit na yan, okay, sa mga level na yan, ay sa metacognition, higher order thinking. Ibig sabihin, more on evaluating, creating, or analyzing siya. Pero kung ating babalikan sa inyo, level 1, level 2, kaya kung mapapansin ninyo, sa mga exam, okay, na tinetake ninyo, parang mga ganon. So, more on sauluhin. Parang ganon, more on sauluhin, recalling facts, okay, kasi nga, more on level 1, level 2 laang. So, parang yun lang naman siya, Kaya, halimbawa, sa reading sa Philippine history, sauluhin mo kung ano yung event na yon na nangyari doon, then lalabas sa exam. Kahit naman sa ibang subject ninyo, commonly, na parang ganun. Kasi nga, first year student pa lang more on lower order thinking muna. Ngayon, binabanggit natin sa metacognition daw, higher order thinking. Ibig sabihin, nakapaloob na dyan yung mga analyzing, evaluating, and creating. So, i-analyze mo kung paano ka mag-isip, So, evaluate mo and creating in a way na mag-create ka ng method on how you can effectively study. So, ayan.
So, thinking about thinking yung metacognition. Alright, next. So, dito naman, metacognition basically has two aspects. We have self-appraisal, is your personal reflection on your knowledge and capabilities. Whereas self-management is the mental process you employ using what you have in planning and adapting to successfully learn or accomplish a certain task. Hindi natin masyado bigyan ng focus kasi yan ay interconnected dito sa nasa ibaba. The elements of metacognition. We have here, number one, metacognitive knowledge. Connected siya sa self-appraisal. Whereas sa metacognitive regulation, self-management. Sa metacognitive knowledge, nakalagay dyan, the learner's awareness of one's ability to understand and learn concepts and knowledge about one's learning strategies. So dito, kapag ka metacognitive knowledge, tinutukoy na ini-evaluate mo yung progress toward the completion of a task. And yun nga, nagiging aware ka sa iyong abilidad kung ano ba yung sakop or scope na kaya mong ma-comprehend or ma-understand when it comes, let's say, for example, nagre-review ka, nag-study ka. Parang alamin mo limitation ng iyong kumbaga capacity, learning capacity, parang ganun, So, metacognitive knowledge, more on ganun lang siya. Let's say, for example, so kapag ka nagbabasa ka ng text or passage, so, ng libro, halimbawa, So, kumbaga, ang ating ginagawa is, ang dating niyan is, minomonitor mo nga yung iyong comprehension. Ano lang yung kaya mo, yung abot ng iyong pagkaunawa doon sa binabasa mo. Minsan, may mga times na hindi natin kayang ma-interpret on the spot yung ating binabasa or hindi natin maintindihan, Siyempre, hindi naman lahat ng bagay maintindihan natin. So, in that way, metacognitive knowledge yan, The learner's awareness of one's ability to understand and learn concepts and knowledge about one's learning strategies. Okay? Next. Metacognitive regulation. Okay. The learner's ability to observe one's method of thinking, planning, evaluate the effectiveness of the own learning strategies, and identifying the outcomes. So, dito nakalagay regulation. Comes from the word regulated. Di ba kapag sinabing regulated, para bang may sinusundan kang sistema or direct according to the rule, Parang ganon. So, regulated nga di ba? Now, kung i-apply natin sa metacognitive regulation na binabanggit natin, sa ibang reference nakalagay doon ay the process of controlling one's thinking to improve learning. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng adjustment when it comes to learning sa metacognitive regulation. Para ba ang dating sa metacognitive knowledge, more on passive siya. Whereas, kumbaga, kung ano lang yung alam mo. Okay? Based sa iyong nalalaman. Awareness mo sa iyong nalalaman. Ang metacognitive regulation naman, or metacognitive regulation nga tama, more on active siya. Aalamin mo kung ano yung mga dapat mong baguhin, iko-control mo kung paano ka mag-isip, parang ganun. Magpa-plan ka, magmamanage ka ng information. So, parang ganun, yung idea. So, halimbawa, kayo bilang student. So, kapag ka nagre-review kayo, hahanap kayo ng appropriate learning strategies na talagang patok or sakto sa inyo. Ibig sabihin, ano yung appropriate para dun sa ganoong technical terms, di ba? Let's say, for example, yung way ng pagre-review nyo sa math subject or technical subject ay hindi applicable, okay, yung strategy nyo kapag ka nagre-review naman ka sa, let's say, history, okay, reading in Philippine history, something like that. In that way, sa metacognitive regulation, nagkakaroon ng parang adaptation or mag-a-adapt ka based na learning strategies. Okay? So, ayun lang. Ang ating binabanggit with regard to the differences between the metacognitive knowledge and the metacognitive regulation.
Alright, next. Dito, merong nakapaloob na um, metacognitive knowledge, ano? Nakapaloob doon yung tatlong uri. Una, declarative knowledge. Ito na, given na ngayon yung kung ano yung nalalaman mo based on your own capacity. Understanding of one's capacity. It is one subjective assessment. So, bigyan natin ng example. Or bago pala yung example, atin mo nang himayin. Di ba pagka sinabing declarative, para bang ina-admit mo or ina-announce mo na ganun. So, declare nga, no? Parang ganun. Declarative. So, ibig sabihin, ina-admit mo na yun lang yung alam mo. So, let's say for example, si Pedro, alam niya, aware siya sa kanyang sarili na magaling siya sa math. Okay? Above average yung kanyang math skill. Whereas si Juan, para sa kanya, sa arts siya magaling or excellent siya sa arts. So in that way, merong parang tinatawag nating subjective na assessment. So based sa iyong nalalaman, sa iyong awareness, na ikaw ba ay magaling sa ganun or hindi. So kaya nakalagay dyan na person's knowledge. Whereas dito sa procedural knowledge, binabanggit dito yung task knowledge. It is the person's awareness of one's knowledge and assessment whether a task is easy or difficult. So, ibig sabihin, para sa iyo, gaano mo nalalaman yung task? Okay? Mahirap ba yan sa iyo or madali? Let's say, for example, para kay Pedro, ang pagdodrawing ay mahirap na bagay or gawain. Kasi hindi siya maalam mag-drawing, therefore, masasabi niya na yung task na yon is something na mahirap. Whereas kay Juan, ang pagdodrawing or maaaring pagpipinta is something na madali. Ano? So, in that way, nakikita natin yung differences. Sa atin, may kanya-kanya nga tayong sabihin na nating stand for that kung talagang okay tayo mag-drawing or hindi. Ano? So, procedural knowledge yan. Alam mo, based on your um, knowledge sa task, okay, kung magagawa mo ba siya ng madali or mahirap. Okay, madali ba sa iyo or mahirap? Parang ganun yung pinag-uusapan natin diyan. Okay, task knowledge. Yung kanina, based sa iyong sarili, person's knowledge. Ngayon naman, based dun sa task mismo, kung mahirap ba sa iyo yun or madali. Okay, so ganun lang yan. Next, we have strategy knowledge. So, sa strategy knowledge, um, conditional knowledge ang ibang katawagan dyan. Okay. So, wait lang. Okay, sa strategy knowledge, nakalagay dyan, ano? Conditional knowledge is the person's ability to use strategies to acquire information, learn new skill, or understand concept. It also refers to one's ability to cope or adapt other strategies to different situations. So, halimbawa, habang nakikinig ka ng mga math subject na lecture, so kumbaga para sa iyo, hirap ka unawain. And because of that, so mag-iisip ka ng ways para makapag-adapt ka, no? Kaya nakalagay dyan, it is also refers to one's ability to cope or adapt other strategies to different situation. Ibig sabihin, sabi nga natin, magiging resourceful ka. So, kumbaga, hindi ka lang nakabase doon sa nile-lecture, kundi nagre-research ka ng sarili mo para mas maunawaan mo yung lecture or lesson. Ano? So, ayan, next. So, ito naman, yung parang tawag dito, study strategies. So, the following are other skills that can help you in exercising metacognition. Una, knowing your limits. So, alamin mo kung ano lang yung kaya mo. So, it looks the scope and limitation of your resources so that you can work with what you have at the moment and look for ways to cope with other necessity. Halimbawa, kapag kayo nagre-review, so wag niyong tangkasin lahat, ano? So, i-review nyo lang kung ano yung kaya nyo for that certain period. Kasi nga, kapag ka-stress kayo, halimbawa, or wala kayo sa focus sa kondisyon, so hindi kayo makapag-absorb ng information ng maayos. So, knowing your limits. Okay? 'Di ba? Kung ano lang yung kaya mo, yun lang yung dapat yung iyong gawin, ano? Parang ganun. Huwag mong ipilit yung iyong sarili sa
hindi mo naman kaya or hindi mo naman kayang kontrolin, di ba? Di ba sabi ko dati? Kasi masasaktan ka lang. Okay, anyway. The thing is, knowing your limits sa ating sinasabi dito, let's say for example, Pomodoro technique. So sa Pomodoro technique, let's say kapag ka nagre-review ka, 40 minutes, di ba? And then, habang nagre-review ka ng 40 minutes, pagkatapos noon, magte-take a nap ka or take a break ng 15 minutes. So, sasabihin mo sa sarili mo na, nakatapos na ako ng isang set na review, 40 minutes. Pero hindi mo ibig sabihin, 40 minutes ay buong i-review mo na yung nakakota sa iyo na buong ganong subject, hindi ganon. Kumbaga, kung ano lang yung nakayanan mo sa 40 minutes. Okay, that's the thing, na sinasabi natin. Ngayon, pagka natapos ka ng 40 minutes, and then, anong gagawin? Yan, sasabihin mo sa sarili mo, kailangan ko magpahinga. 15 minutes. So, nung nagpahinga ka, umidlip ka. Okay? And then, nung pagka-idlip mo, yung pala, madaling araw ka na nagising. Sa halip na 15 minutes, naging 5 hours yung iyong pahinga. Minsan mga ganun, di ba? Lalo na kapag kagabi ka nag-review. So, sabi mo, magpapahinga ka lang or idlip ka lang. Pero nangyari, madaling araw, nagulat ka tuloy sa iyong sarili na, madaling araw na pala. May mga ganun ba? Hindi ko lang kung ranas ko yun dati nung nagre-review ako. Pero sa ibang bagay, parang ranas ko yun. Yung bang, sabi ko, magpapahinga lang ako ng konti. Babalikan ko yung ginagawa ko. Pagkagising ko, madaling araw na pala. 4 o'clock, 3 a.m. na pala. Tulog na yung mga tao. Ganun. Anyway, so my point is yung discipline, di ba? Kailangan natin yun. Like, 40 minutes ka nagre-review, then take a short nap lang, mga 15 minutes, okay na yan. So, balikan mo. Okay? So, next. Modifying your approach. It begins with the recognition that your strategy is not appropriate with a task and or that you do not comprehend the learning experience successfully. Ibig sabihin, kapag ka hindi gumagana, ay di mag-switch ka to something na gumagana na method or strategies, okay, when it comes sa, sa pagko-comprehend or pag-study. Parang mga ganun. May mga different approach naman dyan. Tayo, okay, may different learning preference tayo. May iba sa atin, visual learners, may iba sa atin ay auditory learners at kung ano pa man. Okay? So, iba-iba yan. Next. So, dito naman, skimming. So, ano naman tong skimming? Okay? This is basically browsing over a material and keeping an eye on keyword, phrases, or sentences. It is also about knowing where to search for such key terms. Halimbawa, nagbabasa kayo ng passage or text sa libro, di ba? So, sa pagbabasa nyo, nag-highlight kayo. Pero ang problema, sabi mo, guhitan kung ano yung mahalaga. Ang ginawa mo, ini-highlight mo lahat, okay, nung nakapaloob dun sa page na yun. Anong nangyari tuloy? Naging coloring material tuloy yung binabasa, no? Hindi, ano lang naman yung exaggeration. May nakita ko ako sa Facebook na Facebook memes na gano'n na guhitan daw kung ano yung mahalaga. Ang ginawa, ginuhitan lahat or ini-highlight lahat yung isang page. Okay? Para tuloy, nag-coloring book ka tuloy doon. Ano? Okay. Now, dito, binabanggit nga natin kung ano lang yung mahalaga, doon ka lang mag-focus. 'Di ba? Kahit naman sa buhay, kung i-relate natin, bigla tuloy napahugot. Kung ano lang yung mahalaga, yun lang ipag-focusan mo. Hindi naman kailangan ng ibang bagay na hindi naman mo kailangan talaga, di ba? So, madidistract ka lang. Parang ganun. Kung ano lang mahalaga sa iyo, focus ka lang dun. So, the same thing dito, pagka nagre-review ka, kung ano lang yung mga key terms na mahalaga, phrases, yun lang i-focus mo. Okay? So, yeah. It is all about knowing where to search for such key terms. Next. So, dito sa rehearsing, it's not just about repeatedly talking, writing, or doing what you have learned, but also trying to make a personal interpretation or summary of the learning experience. So, halimbawa, kapag ka nagre-review kayo, ito yung method ni Richard Feynman, yung kilalang physicist, Nobel Prize winner. And ito rin yung ginagawa ko when it comes to studying. So, pagka nagre-review rin ako, ganito is that, pagka nagbabasa ako ng text,
ina-explain ko muna yan sa sarili ko or based on my own interpretation. Ano ba yung takes ko dito? Ano ba yung stand ko dito? Ano ba yung pagkaunawa ko dito sa ganitong concept? Bago ako mag-proceed sa susunod or yung mismong paliwanag dito sa concept na ito. Ano? So, kumbaga, in that way, tinatap mo yung creativity mo or stock knowledge mo about dun sa ganoong concept. And because of that, magkakaroon ng understanding. Intindihin mo sa sarili mo based on your own understanding yung iyong inaaral. And pagka naintindihan mo, mahirap mo na yung makalimutan. 'Di ba? Kapag ka naintindihan natin isang bagay, mahirapan tayo makalimutan na ganun. 'Di ba? Mga ganun. So, ayun. Ilang naman, rehearsing. Ano? So, dati ang ginagawa natin is kapag ka nagre-review, ito kumbaga tips lang, ay, kumbaga talking out loud, Para bang kinakausap mo yung sarili mo, tinuturuan mo yung sarili mo na bakit ganito nag-come up sa ganitong idea, bakit ganun ang ibig sabihin nun. So, ayan. Parang ganun ang ginagawa ko dati. Kasi nga, pagka tinotalk out loud mo, bukod sa yun nga, may auditory learning dyan eh. Yung bang pagka sinasalita mo out loud, naririnig mo yung sarili mong boses. Okay? Bukod sa visual na tinitingnan mo sa text, merong auditory. Kaya mas, kapag ka daw mas maraming senses ang ginagamit mo, mas maano mo daw yan, mas mareremember mo. So, based yun sa research ha, so yun, yun ang nakalagay doon. So, kaya yun ang ginagawa ko dati pagka nagre-review. Alright? So, ayun. Anyway, next. Um, tawag dito. Meron yun eh, yung parang yung cone of learning pagkakatanda ko. Pero bagaman hindi naman ako eduk major pero yung cone of learning, halimbawa, pagka mas direct nating may experience doon, mas maunawaan natin. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, pagka nasayaw, mas madali nating matandaan yung dance move, kaysa sa pagbabasa or pakikinig, Parang ganun. And then, followed by visual. Then, ang sunod yata doon ay auditory. Parang ganun pagkakasunod. Una yata yung parang kapag ka may direct experience ka, mas matatandaan mo. So, ayun. That's my point. Next. So, arin naman, self-test. So, sa self-test, trying to test your comprehension of your learning experience or the skill you have acquired during learning. So, ayun. Kumbaga, kapag ka nagre-review ka, pwede naman yung ganun, pupunta ka sa ibang website para i-test yung knowledge mo about that. Pero pagka mga typical na ganito lang sa school, major exam, hindi na yan kailangan pagkakaalam ko. Pero pagka mga board exam, kailangan yan. Kailangan mo talagang tadtadin yung iyong sarili sa different tests online about doon sa subject na yon para matrain ka na handa ka na talaga. Parang ganun. Pero pagka mga major exam, kahit hindi na to kailangan ng mga ganitong test. Okay, ibig sabihin yung mga separators. So next, so dito may nakalagay managing your own learning. Self-regulated learning. Una, para daw natin masabi na self-regulated learner ka, meron tinatawag na PERTOT. Then pangalawa, performance control. Then pangatlo is self-reflection. Sa PERTOT, the self-regulated student expect and prepares for the approaching learning task. So, sa paanong paraan? Doon sa ating isang reference, di ko alam kung nakalagay dito sa ating isang reference or kung mababasa ko ba siya kaagad directly. Yung may nakalagay kasi doon na parang paliwanag about doon sa mga PERTOT, performance control, so yung mga ganun. Pero parang hindi ko kaagad makita doon sa ating tinitingnan na reference. Parang wala yata dito, no? Anyway, wala yata dito. Ito pala, nakalagay, per thought. Pero kung may summary, parang wala, Yung summary pa lang gusto ko makita, pero wala akong makitang summary, ng mga per thought, performance control, and self, reflection. Okay. Walang nakalagay. So, sige na nga. Walang nakalagay. So, dito, per thought,
When is the best time for me to get the task done? Let's say for example, pagka kayo nagre-review, ano yung para sa inyo ideal time para mag-review? Based sa research, sa pagkakatanda ko, tuwing gabi at 8 p.m. onwards or 7 p.m. onward, mas active daw yung ating brain. So therefore, since mas active ang ating brain, ay di dun yung time para tayo ay mag-review. Ano? So, parang ganun. Whereas, kung mapapansin ninyo, pagka umaga, tanghali, or even hapon, para bang hindi ganun ka-focus yung ating brain, okay, sa pag-observe ng information. Ano? So, ayun lang naman, yung ating ibig sabihin when it comes to for thought. Okay? When is the best time for me to get the task done? Then, where is the best place to complete that task? So, simple lang naman siya, di ba? So, saan para sa inyo ideal na mag-review? Okay? Para effective yung pagre-review. Parang ganun. Okay, so, ayun lang naman siya. Then, how will I start? Next, performance control. The student organizes and performs the procedures while learning. This consists of self-talk and self-monitoring to make the most of the learning opportunity. So, may mga tanong dyan, Am I following the plan correctly? Am I focused? Kumbaga, ito ay pagtatanong sa sarili mo based sa iyong performance. So, sinusundan mo ba yung method na sinet mo or strategy na sinet mo sa pag-study or hindi? So, alam mo yan sa sarili mo, Meron kang sistema na pinagbabatayan about yan. So, ayun lang. Ilang ating ibig sabihin dyan. Am I focused or not? Then, self-reflection, more on feedback sa sarili mo. The self-regulated student reflect at the end of the learning task. The student matches the results of their performance to their objectives. Okay? So, kumbaga, naabot mo ba yung goal mo na yon? Okay, kung ano man na based sa iyong strategy or sistema na sinusundan na nabasa mo ba yung ganyung page like uh, 20 pages in 1 hour? Na-observe mo ba yon or hindi? Pero parang ang dami yata yan. 10 pages siguro in 1 hour na-achieve mo ba siya or hindi, I mean, na-absorb mo ba? Hindi lang basta nabasa. Kasi pagka pagbabasa, madali lang. Pero pagka na-absorb, yun ang matagal, So, yun ang ating sinasabi diyan. Okay na? Sa self-reflection. So, ayun. Yun lang naman. Actually, hindi ko makita yung parang summary. Tinitingnan ko yung summary ng for thought, performance control, and self-reflection. Pero, yun na rin naman yun yung paliwanag natin dyan. Hindi ko kasi makita dun sa ating isang reference, okay, sa akin tinitingnan yung tatlong yan na summary. Okay. So, I think let's proceed to the next. Next. Parang ganun din yan. Yung for thought, plan it. Okay, yung practice it, more on performance control than evaluate it, is more on self-reflection. Okay? So, ito yung cycles na sinasabi na, series of feedback cycles. What is the problem? Pagka-plan it. Review, prior performance. Conduct a task analysis. Practice it. Am I doing the plan correctly? Set processing goals to implement a learning strategy. Okay, self-observe your strategic behavior and outcomes. Then, did the plan work? Self-evaluate, strategy, use, and a goal achievement. Parang self-reflection, So, ayun, yung ating discussion about sa learning to be a better learner. So, I hope na kahit paano, meron tayong bagong nahagip or natutunan sa ating discussion na panghuling yan. Alright? So, ayan, thank you for listening.